Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, dito tayo ngayon sa Barangay Tigbaw at mayroon tayo ditong gagawing camel na washing machine twin tub. At yun yung may-ari si Kuya. Kaway-kaway sa deha. Kuya, kaway-kaway sa deha ba? Ayan. So ito daw mga kabutingting, ito daw ay gumagana noong kasagsagan pa ng bagyong Odette. So ibig sabihin matagal-tagal na pala itong natambay. Hindi na rin nasubukan ng may-ari kung ito pa ay gagana. So ngayon ay tignan natin. At bago ko nga pala ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience. At hindi po ako dito nagmamagaling. So ito ay ating umpisahan na. Yan, kukunin lang natin dito yung power cord. Ito naman ay hindi ko pa tinignan pero ito ay nilabas lang namin ng may-ari. So ito ay ating isaksak lang. Tapos on lang natin yung wash timer. Yan, naka-on na at tumutunog naman yung timer pero kahit ugong ay wala. So dito naman tayo ngayon sa spin dryer. On lang natin yung timer. Wala din. Yan, kung nakikita nyo. So ibig sabihin baka may problema yung nakasaksak na ba yung ano. Yan, nakasaksak naman daw. So ibig sabihin ay walang umandar kahit isa. So dito tayo kaagad sa likod. At kukuha muna ako ng gamit mga kabutingting para yan ay matignan natin kung anong problema nitong washing machine na ito. So yan, mayroon na ako ditong gamit mga kabutingting. So una lang natin gagawin, tanggalin lang natin yung tatlong tornilyo. Yan mga kabutingting, at kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ito na yung motor mga kabutingting, at meron ako ditong napansin sa power cord. Yan, kung nakikita nyo ay puro electrical tape. So uunahin natin itong tignan itong power cord. So tanggalin lang natin ito. Ay, para yatang inat-ngat yata ng daga ito mga kabutingting. Yan o, ubos. Yan, kung nakikita mo mga kung nakikita nyo ay ubos ang kanyang wirings. So gagawin lang natin yan, check upin lang muna natin yung motor. Pero ayan, kung nakikita nyo ubos talaga. Yan. So tanggalin lang natin at check upin natin yung motor, kung yung motor nito ay okay ba, pati yung power cord. Yan, kuha lang ko dito ng tester. On lang natin itong ating tester at select natin ito sa OL. Atras lang natin. Ayan, kita naman yata yung aking tester. So common ito ay kulay asol. Yan, saksak lang natin itong isang test probe dito. Tapos yan, nakasaksak na kaso hindi kita. Baba ko lang ng konti. Yan, kaso hindi rin kita yung tester. O yan, ito nakasaksak na yung isang power cord sa common. So una ay dito tayo sa power cord. Yan, okay. Tapos lipat lang natin ito dito sa kabilang isang linya sa power cord. Di kita. Ayan. Tapos ayun, okay rin. So ibig sabihin ay okay ang power cord. So saksak lang natin ito ulit dito sa yan, sa common. Tapos tester lang natin lahat ng papuntang motor. Ito kulay brown, ito yung papuntang spin motor. Timer, kaso wala tayong nare-reading. Mas maganda para kita nyo, tanggalin natin yung mga close-in wire connector para kita nyo at walang daya. Yan. Kahit ito wag na natin anuhin to.
Huwag na natin putulin, huwag na nating buksan. Ito na lang dilaw. Ito yung sa forward tsaka sa reverse, clockwise or counterclockwise. Yan, ito yung kulay asol. Ito yung common sa motor at saka common sa wash motor or sa spin motor. So tester lang natin ito. Yan, unahin lang natin ay dito sa wash motor. Mayroon tayong nare-reading. Dito naman sa kabila, ayan, mayroon din. Okay yung wash motor. So dito naman tayo sa spin motor. Yan, ito. So tanggalin lang natin itong yan. Tapos tingnan lang natin. Yan, mayroon tayong nare-reading dito sa isang linya sa spin motor. Ito yung kulay gray kasi itong blue ay yan yung para sa capacitor. So lipat natin dito. Yan, yung spin motor nito kuya ang may problema. May problema yung spin motor. Kaso magagawa pa ito kung imong ipabungkag na ho. Yan o. Kita nyo naman mga kabuting-ting, yan. Pwede rin nating tanggalin para makita talaga na yung spin motor ay walang reading. Yan, ito yung linya sa spin motor. Ayan o, papunta rito sa itong wire na itong hawak-hawak ko ay papunta doon sa spin motor. So ulitin lang natin. Pulupot lang natin yung isang dashboard dito sa common. Yan. Tapos tester natin dito sa kulay gray ay mayroon. Tapos dito sa kulay brown naman ay wala. Ayan, kung nakikita nyo, dito lang ang mayroon. Ibig sabihin ang problema nito ay spin motor. Yung sa wash motor ay okay naman. At kakausapin ko muna yung may-ari kung mapayag siya sa aking singil nito. So yan, bali nagkausap na kami ng may-ari mga kabuting-ting. Singil ko lang nito lahat. Kung mapagana ko yung spin dryer ay 650 sana, pero tumawad siya ng 600. Pero kung isa lang yung mapagana ko, yung washing lang, so labor lang hihingiin ko nito, 300 lang. So yun lang. So uunahin natin sa pagtanggal yung motor sa pag-repair. Mamaya tayo mag-wiring pagka kung mabubuo ba yung spin dryer. Kung hindi naman, ang iwa-wirings lang natin ay yung iwa-wirings ko ay yung kanyang wash motor lang. So yan, bali tanggalin ko muna ito at hindi ko na to halughugin lahat. Bali dudukutin ko lang ito mga kabuting-ting. Kuha lang ako dito ng gamit. Yan, meron na ako ditong gamit. So tatanggalin lang natin itong isang tornilyo na ito. Yan, itong tornilyo na ito, yan o, yung ulo. Nakikita masyado. Yan, itong tornilyo na ito ay tatanggalin lang natin at gagamit lang tayo dyan ng T na 8mm. At itatayo ko lang yung aking tripod dito. Yan. Yan, fast forward ko lang dito yung pagtanggal sa isang tornilyo. Yan naman ay gumamit lang ako dyan ng T na 8mm nga na sinabi ko kanina. So yan, bali atras ko lang yung aking tripod. Yan, bali sunod lang natin gagawin ay tatanggalin muna natin itong kable na ito. Ito ay nakakabit doon sa papuntang preno. Tapos ikutin ko lang sa taas yung basket papunta doon sa para matanggal sa dito sa loob ng kupling sa dugtungan. Oh, yan, tanggal na yung ihi niya. Susunod ay itutumba ko lang ito para matanggal yung pinakalak dito sa paa. Kaso hindi pala kita po ang kating. Nalay, bababa lang natin. Yan, okay na siguro yan. Tapos kuha lang ako ng sapin para sapinan natin pagtumba. So yan, ito yung tabla, isapin natin dito sa likod. So yan, natumba na. So ang sunod lang natin gagawin ay itutulak mo lang itong nakalak. Yan, itong tatlo na ito. Yan, fast forward ko lang dito yung pagtanggal sa nakaklip para sa paa ng spring para matanggal. At hindi mo na ako mag shoutout sa bidyong ito mga kabuting-ting dahil napakahaba kasi ng video na ito. Hirap. Yan, bali kailangan kong tanggalin mo na lahat ng tornilyo paikot
para kahit papaano maitutulak ko yung motor doon. Mayroon pa kasing isa, oh, napakahirap tanggalin. Yan, bali luluwagan ko lang yung mga tornilyo. Yan, fast forward ko lang dito sa pagtanggal ng tornilyo. Bali 3 tornilyo lang ang tinanggal ko dyan, mga kabutingting. Ayan, bali 3 tornilyo ang tinanggal ko, mga kabutingting. Try ko kung pwede na ba to. Yan, pwede na yan. So, tutulak ko lang tong, hindi pala kita, buwang kating. Yan, tutulak ko lang to kung kaya na may tulak. So yan, ito na yung pinakamotor nya. Tatanggalin lang natin itong wire na ito. Ito mamaya ay pwede mo itong hindi na ikabit, pwede rin ikabit, ibabalik ito. Pero sabi ko nga, pwedeng hindi na ibalik or pwedeng ibalik pa. So sunod lang na gagawin ko nito ay tanggalin ko lang naman ito, yung 3 paa. At ganun din, bali babaklasin ko itong 4 na rematse. Yan, 4 na rematse lang naman kasi yan. At siguro ay hindi ko na ipapakita dahil marami na rin akong upload nito kung paano mabaklas ito, kaya hindi ko na ipapakita dito. So ayan mga kabutingting, bali natanggal ko na yung 4 na rematse. So sunod lang natin gagawin nito ay gagamit lang tayo ng flat screw. Yan. Ito naman ay hindi pa sunog mga kabutingting, at dito ay pag mga ganito ay nakikipagsapalaran ako at hindi muna ako kagad na nagpapabili sa may-ari ng motor. Ito ay hahalungkatin ko muna dahil mahilig naman ako sa pakikipagsapalaran. At bago natin ito halungkatin ay uulitin ko lang ito sa pagtester para makita nyo na wala talagang daya, na ang motor talaga ang problema nito. So ito yung ating i-on lang ating tester, tapos silik natin sa oil. Yan, tapos tumba pa, kita naman yata. Ko lang, ayan, kita naman. Medyo masilaw kasi dahil nandito tayo sa yan, pupulupot lang natin yung isang test probe sa common dahil ang common ito kulay asol. So ito kanina ay ito lang ang gumagana, yung kulay gray. Yan o, kung nakikita nyo. Yan. Yan, mayroon. Tapos lipat natin ito sa kulay brown. Ayan o, wala tayong nare-reading. Yan, kung nakikita nyo. So dito lang sa kulay gray ang mayroon. So ibig sabihin motor talaga ang problema nito. So sabi ko nga kanina, ako ay mahilig sa pakikipagsapalaran dahil hindi naman ako nagpapabili kaagad. So gagawin lang natin ito. Una nating gagawin ay ayan, dito tayo. Tatanggalin natin itong tali. Tapos hihilahin natin ito. Yan. Tigas. Yan. Tanggal na natin yung tali. Sunod, ito ay dahan-dahanin lang natin sa pagganito yan. Ito ay swertihan lang ito mga kabutingting pag mga ganito. Pagka makita yung patid ay swerte ako, pero pag hindi ay wala tayong magagawa. Pero mayroon pa rin akong kunting nito, labor, kasi lahat naman ito ay hindi gumagana. Yan. Tapos putulin lang natin ito, balatan lang natin para yung mabaybay natin yung kanyang mga wire dito sa kulay brown. Sa kulay brown ang hanapin natin, diretso kagad nito dahil okay naman ang nito, yung kulay linya ng kulay gray at saka sa kulay blue. So ibig sabihin ay dito lang sa kulay brown. Yan. Tapos ito yung kulay brown yan. Ito. Ayun. Yung nag-uumido.
So ito lang yung pinaka problema niya. Ayan, oh. So para ma-try natin, ma-testing natin kung ito lang ba ang problema, kung sa baga naputol yan dito sa pinagdugtungan dito sa wire. So kukuha lang tayo ng tester. Ayan. Tapos bago natin yan testerin ay babalatan muna natin ito. Kukuha lang ako dito ng pambalat. Ayan. So lihan lang yung aking gagamitin. Mas maganda itong liha na ito para siguradong matagal masira, dahil yung balat lang talaga ang makikiskis. Ayan, pwede na yan. Tapos kunin natin yung common, tapos pulupot lang natin ito dito sa kulay blue kasi ito yung common. Sunod ay ito yung hibla na nakakabit dito sa kulay brown. So tester lang natin. Ayan, kung nakikita nyo ay mayroon na tayong nare-reading na 138 ohms. So ibig sabihin ito lang may problema at hindi na ako pinahirapan. So gagawin lang natin dyan, ayan, oh, ito yung kaputol nya. Ayan, oh, maiksi. Putulin lang natin, tapos babalatan natin. Ayan. Tapos hahatiin lang natin ito. Tapos tabi lang muna natin yung tester natin. Sunod ay ipupulupot naman natin dito sa pinagbalatan natin na wire. At ipupulupot mo yan doon sa walang kiskis. Katulad nito, oh. Yan, oh. So dito ay walang kiskis. So ipupulupot lang natin. Ipupulupot lang natin, nabubulol. Yan. Tapos yung kahati ay pupulupot din natin. Ang purpose naman yan para paghinang mo ay yung kung sa baga yung pinaka niya, yung nakiskisan ay sa tawag niyan, pag naghinang tayo ay nasa ilalim yung yung kulay, yung kiniskis ko. Gulo mo tinga. Yan, dadagdagan pa natin para sigurado bago natin ito ihinang. Tapos putulin ko lang yan dyan. Tapos putulin ko na rin yan. Ayan, tapos ihinang lang natin. At sigurado naman ako na itong hinang na ito ay tawag yan, mainit na ba? Hirap talaga magtagalog. Mahirap talaga pag nag-tutorial nang hindi tayo teacher nito. So yan, nahinang na. So tester natin ulit kung ito ba ay mayroon na lahat. At iwan ko lang kung kita nyo yung tester dahil masilaw. Yan, pulupot lang natin yung isang test probe. Tapos dito sa brown, ayan, kung nakikita nyo mayroon na. Dito sa kulay gray ay mayroon na rin. So ibig sabihin ay good na yan. So ito ay lalagyan lang natin ng spaghetti. Sa totoo lang mga kabuting-ting, pagka ganitong walang tayong marireading, sa palaran lang yan. Sa baga kung makikipagsapalaran ka, abay mas nakakatulong ka sa may-ari dahil mapamura. Dahil yung dito sa amin, ang motor ay medyo mahal. Yan, ito itatali lang natin. Yan, tatali lang natin yan. Dali lang. Yan. Siguro yung pagtali nito, hindi ko na siguro ipapakita. Yan naman, kahit anong gagawin mo dyan sa pagtali, ay wala namang problema kahit anong tali. Basta iwasan nyo lang pag isusuot nyo yung panali, ito, ay siguraduhin nyo lang na wala kayong mapapatid dyan. Kasi pag may mapapatid kayo dyan, sigurado hindi na naman yan gagana. So yan, bali stipot lang muna kayo dyan at itatali ko muna ito. So ayan, mga kabuting-ting, bali na itali ko na kung nakikita nyo. So bago natin ito i-assemble ay siyempre i-tester muna natin ito kung ito ba ay wala akong napatid. Yan, tester ko lang.
Sa kulay gray ay mayroon tayong nare-reading na 215 ohms. Dito naman ay mayroon tayong nare-reading na 139 ohms dito sa kulay brown. So ibig sabihin nung pagtali ko ay wala akong napatid nito, so pwede na itong i-assemble. At yung pag-assemble nito ay mayroon sanang binigay sa akin ni si Sir, yung nagbigay sa akin ng ano, yung sa tabernacle doon sa aming chapel. Kaso hindi ko nadala. Makita nyo sana yon. Hindi ko muna dinadala dahil mabigat sa box. At kailangan ng mamaya ipapakita ko sa inyo yung box ko mamaya. Hindi ko siya dinala. Baka mamaya matuluyan yung aking box. Yan, ito ay ating assemble lang. Pero andito naman yung may-ari, kaya kailangan walang problema. Pero kaya ko pa rin naman itong i-assemble kahit ako lang mag-isa. Pero mas maganda kung dalawa. Pagpagan pala muna natin dahil maraming alikabok. Yan, tapos bago natin to i-assemble ay lagyan lang natin ito ng langis. Pero itong langis, yung foam nito ay hindi naman siya tuyo-tuyo. Yan, ganon din yung isa. Lagyan din natin ng langis. Sunod ay lagyan din na natin langis yung kanyang shafting bago natin ito ikabit lagay dito or ikabit. Yan. Tapos dali lang kung tama ba itong ginagawa ko. Mali yata. Mali. Ganyan. Hindi na kalimutan kong tandaan, lagyan ng tanda mga kabutingting, kagbuwang. Kaganyan. Oh, yan ang tama. Pwede na natin itong i-assemble. At andito naman yung may-ari. Yung may-ari lang muna ang pahawakin natin dahil sabi ko nga ay hindi ko nadala yung binigay sa akin ni Sir. Yung kasama doon sa tabernacle. Ayo, baliw po yun. So yan, fast forward ko lang dito yung pagbalik sa 4 na rematche mga kabutingting. At yung may-ari sana ang pinahawak ko dyan, kaso hindi pa nga nakapagsimula sa pagpukpok, masakit daw yung kanyang bewang. Tumatanda na talaga siguro si kuya. Kaya ako na lang yung mag-isa, pero gumawa naman ako ng paraan dyan at sanay naman ako sa mga ganito lang. So yan, naibalik ko na yung 4 na rematche. So yan, okay na yan. Sunod ay balik na lang natin ito. Yan, balik ko na ito. So yan, fast forward ko lang ulit dito yung pagkabit dyan sa pinaka-base, sa pinaka-preno. Yan ay itatapat mo lang naman yung mga butas dyan at saka itornilyo. So yan. Sunod, itong spring na ito ay mamaya na. Itong muna, yung coupling nya. Ayan. Tapos gamit lang tayo ng T na 8mm. Buwang, tabing pa. Yan. Tapos pukpukin lang natin para ma-align yung bushing. Ayan. Ayan, okay na yan, napakalambot na. So, ibig sabihin ay okay na yan. So pwede na natin itong ikabit, itong spring para sa kanyang preno. Ayan. Okay pa to. Ayan. Sunod, balik lang natin itong 3 paa. Ayan. Tapos kakabit lang natin yung ground nya. Pwede na, sabi ko kanina, pwedeng ikabit ito, pwede ring hindi.
Pero ako ay pwede naman ikakabit ko na lang. Pero nasa inyo naman kung hindi nyo ikabit. Yan, kabit lang natin. So yan, na tornilyo na. Susunod ay symbol natin. Diyan na muna yung aking ano. Handali lang ha. Iayos ko lang yung aking tripod, baka malaglag. Sige mong buwan. Ayan, mayroong maghahawak mga kabutingting. Ayan. So, hawakan na muna, ma'am ha. Mamang kahay. Yan, ito ay ating idudukutin lang din ulit. Ang tangat ng hugaw oh. Ang dami pala itong Dahon. No? dumi. Dinala ng ano, dinala ni Johnny. Wala, si Johnny ang naglagay nito sa ilalim. Kilala mo ba si Johnny yo? Johnny mangat ngatay. Mga ilaga. Ayan, pwede na yan. Tapos susuot lang natin itong motor dito. Kanina sumuot to. Isusuot lang din natin ngayon. Kaso hirap na. Ayan. Kuha may tubig. Mga ko nag. So yan na, nasuot na. So dito na kayo titingin. Napalusot lang natin yung paa dyan. Ilalak lang din natin yung tatlong paa dito. Yan, nakita nyo naman. Yan, fast forward ko lang ulit dito mga kabutingting yung pag suot sa tatlong lock para sa paa ng spring. Ayan ay medyo nahirapan talaga ako dyan at may isa dyan na hindi ko na ipasok. Hirap mga kabutingting. Medyo nahirapan. So, mamaya na natin isuot yan. Yan dito, ayan. Yan ito. Yan pagpasok nito dito ay hindi ko na ipapakita. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag ayan ay naipasok ko na. Yan lang naman ay madali lang naman yan ipasok. At mamaya itutulak ko na lang yan mamaya yung pinakapaa niya eh ano ba? Na maigos kamera imong tudlo oh. O lagi, gihahak mo ning kamerahan eh. Badyo naman na. Yan basta ito papasok mo lang dito sa coupling. Tapos mamaya ay papakita ko na lang sa inyo yan. Na yan ay naayos ko na nakabit. Yan, continue ko na lang mamaya at hindi ko na ipapakita. So, ayan mga kabutingting, bali na tornilyo ko na. Ayan, kung nakikita nyo, naibalik ko na yung tornilyo at naipasok ko na yung kanyang shafting dito sa coupling. So, at dito ay yan, naisalpak ko na rin yung tatlong paa sa, yung tatlong paa na lock sa paa. Yan, naayos ko na rin. So, ganito lang yung ginawa ko dyan. At pasensya na kung hindi ko na naipakita kaya sasabihin ko na lang or ikukwento. Ayun ay tinayo ko lang una. Ang ginawa ko ay pinasok ko muna yung kanyang shafting dyan dito sa coupling. Sunod itinayo ko. Tapos binuksan ko lang itong takip. At sunod ay itinulak ko lang ito papunta doon sa baba para yung tatlong paan yung dalawang paan na kanina na hindi na ipasok ay maipasok doon sa pinakaano para mag-lock. So yun lang yung ginawa ko. At pasensya na kung kinuwento ko na lang sa inyo. So sunod lang natin gagawin nito ay dahil magwa-wirings tayo dahil kung nakikita nyo kanina ay naputol lahat ng wiring. So susunod lang natin gagawin nito ay tatanggalin lang natin yung parang isang tornilyo lang yata. Yan, itong isang tornilyo. At siguro yung pagtanggal niyan ay hindi ko na ipapakita. Continue ko na lang mamaya kung ito ay mabuksan ko na. Siguro ang gagawin lang naman ito ay bali pagkatapos nito matanggal yung tornilyo ay itutulak mo lang ito dito papunta roon. Yun lang. So continue ko na lang mamaya pag ayan ay nabuksan na. So yan mga kabutingting, bali nabuksan ko na at ito na yung bumungad sa akin. Yan, kung nakikita nyo ay binalatan ko na rin at kailangan ko dugtungan ng wire na mahaba ito mga kabutingting. Kaso yan, kung nakikita nyo ito ay 5. Yan, kung nakikita nyo lima itong wire na kailangan kong dugtungan. Pero mayroon ako ditong available na wire, ito ay 4 lang at ito yung gagamitin ko sa power cord. Yan, kung nakikita nyo, yan, power cord ito. Sacrifice na lang dahil wala akong ibang wire na makukuha, kaya power cord na lang gagamitin ko dito. So ito ay 5, so 4 lang ito. Gagawin lang natin ito ay yan, gaganituhin lang natin.
Yan, itong isang linya sa spin timer, ito yung kulay brown. Tapos kukuha lang tayo dito ng isa dito sa wash timer. So ito yung common, yung kulay black, kasi ito yung forward. So gagawin natin dyan ay pagsasamahin lang natin ito. Yan, pagsasamahin lang natin yan dyan. Tapos ito ay dudugtungan lang natin. Ang idugtong naman natin nito ay yan, itong power cord na medyo makapal. Yan, kung nakikita nyo. So ito yung gagawin nating forward at saka reverse. Yan naman, ito naman ay kahit magkabaliktaran sa sa pagkabit doon sa wiring sa baba, yan ay walang problema. So tandaan nyo lang, yung kulay puti at saka itim, ito yung ginamit ko para dito sa forward at saka reverse. Yan. Tapos ito ay dudugtungan na lang natin ng kaparehas. Medyo mahaba-haba pa naman ito, baka aabot pa ito. Yan o. Kahit wag na. Dahil gagawin ko nga lang apat na ito, wire. Kasi kahit 5 yan, ay gagawin nating 4 na wire. Yan. Kabit lang natin ito dito, yung may brown na yan, para hindi tayo malilito. Yan, kung nakikita nyo. Tapos itong kulay blue, tandaan nyo lang na ikinabit ko dito sa pinaka door switch nya. Yan, bali tandaan nyo lang, 5, ginawa ko lang siyang 4. Yan, 4. Yan, ito yon. So ibig sabihin, lalagyan lang natin ito ng electrical tape. At yung paglagay ko ng electrical tape dyan, hindi ko na ipapakita. So ayan mga kabuting-ting, nalagyan ko na siya ng electrical tape. Yan, kung nakikita nyo. At ipapaliwanag ko lang sa inyo ulit para hindi kayo malilito. Itong black at saka puti, ito yung gagawin kong clockwise or counterclockwise or reverse or forward. Ito, yan, yung puti at saka itim. Sunod, dahil 5 kasi ito na wire, ginawa ko lang 4. So ang ginawa ko lang dyan ay yung common dito sa timer, galing sa timer, itong black ay binaypas ko lang dito sa isang linya dito sa isang linya sa spin timer. So mangyayari niyan, itong brown na ito ay kakabit natin yan doon sa isang linya sa power cord doon sa baba. At ito naman, itong kulay blue na ito ay ito naman yung ikakabit ko papunta sa line capacitor galing sa motor. Magiging 3 yan mamaya, papuntang spin motor at papunta doon sa capacitor. Magiging 3 yan. So ibig sabihin ay okay na yan. Sana ay maunawaan at pasensya na, hindi ako kagalingan na ako ay magpaliwanag nito dahil hindi naman kasi ako nito teacher. Yung sa baga nagmamarunong lang. So pagpagan ko lang muna ito ng konti para malinis-linisan ba. Ayan, okay na yan. So ito ay ating ipapasok na dito sa butas. So yan na, napasok na mga kabuting-ting. Ito ay ayusin lang natin. Mayroon itong sabitan dito, sasabit lang natin ito. So yan, nasabit na. So, ibig sabihin ay pwede na natin yang isara. At yung pagsara nito ay papakita ko sa inyo. Kasi sinabi ko kanina ay itutulak papunta doon. Ngayon naman itutulak naman natin ito papunta rito bago natin itornilyo. So ayan. Sunod ay tutornilyo lang natin yan. At kuha muna ako ng Phillips screw at saka tornilyo. Ayan, tornilyo lang natin. So ayan. Tapos doon naman tayo sa baba. At paiksiin ko lang yung aking tripod. So ayan, ayos na yung aking tripod at nasa baba na. So dito tayo sa wirings. So yung puti at saka itim, ito yung sinabi ko na ito yung para sa reverse at sa forward. Balatan lang natin ito ng medyo mahaba-haba. Tapos kukunin lang natin dito galing sa capacitor yung pula at saka dilaw.
Yan. Ito yung galing sa kapasitor, yan, tong pula at dilaw. Tapos kabit lang natin ito dito. Yan. Tapos kukunin naman natin dito yung papuntang wash motor. Ito naman yung dilaw at saka puti. Kasi camel ito. Yan. Itong blue na ito ay common yan. So ikakabit lang natin ito dito. Magiging tatlo-tatlo yan. Tapos balatan lang natin ito. At sabi ko nga ay pasensya na dahil hindi ako kagalingan ito magpaliwanag. Dahil ako ay experience lang naman kasi itong aking natutunan. Yan. Kabit lang natin ito dito. Yan. Tapos para hindi ka malilito, maliliit ang butas ng mga kabutingting ng ginamit na close-in wire connector. Iwan ko lang kung papasok. Yan. Tapos ipit lang natin. Hanap pa tayo ng medyo maganda-ganda. Yan ito. Pasok lang natin sa mas maganda kasi itong gamitin kaysa doon sa electrical tape. Yan. Tapos na tayo dito. So kukunin naman natin yung common galing sa wash motor at saka galing sa spin motor. Ito yung kulay asol. Yan. Tapos pagsama lang natin. Tapos kukuha naman tayo ng isang linya dito sa power cord. Yan. Ito yung gagamitin natin, yung kulay brown. Puputok lang naman ito mga kabutingting pag nagkamali. Pero yung motor hindi maapektuhan. So lagyan lang natin ito ng close-in wire connector. Tapos ipit lang natin. Tapos itong kulay brown na ito ay galing ito sa kapasitor. Yan, itong brown na ito. So kukuha lang din tayo ng kulay brown galing dito sa spin motor. Tapos ganyan lang natin. Tapos lagyan natin ng close-in wire connector. Ayan. Tapos dito naman tayo sa spin. Kung nakikita ang sinabi ko kanina, itong kulay brown na ito ay ito yung pinagkabitan ko doon sa taas sa spin timer saka wash timer sa common. Yung kulay black na ikinabit ko doon sa kulay brown. So ito yon. So ilalagay naman natin ito, ikakabit natin sa isang linya sa power cord. Sana ba yung power cord? Ayan, ito yung power cord. So ito yung fuse. So dito natin ito ikakabit. Medyo nakakalito lang dahil ito ay hindi na kasi kaparehas ng kulay mga kabutingting, dahil yung 5 kasi na wire ay ginawa ko lang 4 dahil tapos ako sa wire, kaya nagiging 4 lang. So pasok lang natin ito sa close-in wire connector. Ayan. Tapos ito naman yung galing doon sa pinaka door switch ito. Ayan, galing. So kukunin naman natin yung kulay gray. Ito yung sinabi ko na sa line capacitor. Ayan. Haba-habaan lang natin. Tapos kukuha naman tayo ng wire galing sa kulay gray, galing sa capacitor na kulay gray pa rin. Ay wala, kulay brown pala, sorry. Kulay blue. Wala pala itong kulay gray na galing sa capacitor. So kulay blue ang ikabit natin. Yan, nagiging dalawang kulay blue. Tapos hahanap lang ako ng close-in wire connector mga kabutingting, dahil wala akong sira yung close-in wire connector na isa. Ayan o, sira. Yan, hanap lang ako muna mga kabutingting ng close-in wire connector. Nabubulol na. So ayan, bali meron na ako ditong close-in wire connector. Buti ay meron pa ako nahanap. So ikakabit lang natin dito. Ayan. So okay na yan dyan. Okay na tayo sa wirings. At i-double check lang natin kung tama ba yung pinagagawa ko.
double check ko lang mga kabuting-ting. Yan. Okay na yan mga kabuting-ting. Uusok lang naman yan mamaya kung ito ay nagkamali ako ng wirings. So ayusin ko lang itong wirings nya. Ayusin ko lang yung aking tripod. Kaso yung plastic wala na. So pwede naman itong hindi ko lagyan ng plastic. Dahil ito naman ay yan. Basta ang importante nito yung close-in wire connector ay nakaganyan. Pero mas maganda talaga kung lalagyan ng plastic. Yan, hihingi lang ako ng plastic sa may-ari mga kabuting-ting. Baka pwede na siguro ito. Pwede na ito pagtsagaan. Ayan, gaganyan lang natin ito. Importante lang ay yung kanyang close-in wire connector ay matatakpan. Ayan. Pwede na yan. Pwede ngang hindi lagyan. Ano pa kaya kung mayroong plastic? Ayan. Tapos igaganyan lang natin yan. Tapos tatalian natin ito. Ito lang muna yung itatali natin dahil hindi pa ako nakabili ng close-in wire connector. Close-in wire connector, cable tie. Nakalimutan kong bumili kahapon. Sabagay, mayroon pa naman akong isang home service doon sa San Pedro na washing machine din. Ay nag-chat lang sa akin. At medyo tinanghali ako ngayon mga kabuting-ting dahil nagtrabaho pa kasi ako sa tupad. Yan, okay na yan, nakaganyan lang. Sunod ay ayusin lang natin itong preno. Ilalagay natin ito dito sa yan, pangatlo sa nasa kaliwang dito lang natin ilalagay dahil meron naman siyang ayan no. So dito sa pangalawa sa bandang kanan na butas. So ilagay lang natin. Kaso hindi pala kita, kagbuwang kating. Ayan no, sa pangalawa sa kanan. So ayan na. Tapos kabit lang natin ito dito. Tapos itataas ko lang yung takip doon sa taas kasi hindi nyo nakikita bago ko to igaganito. Para yatang bakit ayaw. Ayan. Okay na yan. Tapos ikutin ko lang dito. Ayun, malambot. So, ibig sabihin ay pwede na yan. So ngayon ay saksak ko lang dito. At pipikit na lang kayo. Ito ay uusok lang naman kung ako'y nagkamali. Ayusin ko lang yung aking tripod. Yan, saksak natin yung power cord. At walang pumutok, wala ding umusok. So dito tayo. Una natin gagawin ay alin bang unahin natin? Ito na lang, sa spin timer na lang or sa spin dryer. So ikutin lang natin yung spin dryer. Yan, kung nakikita nyo ay umuuga-uga na. At pwede nating sisilipin dito yan kung gumagana na ba. Kaso ito ay ewan ko lang kung hihinto ito kagad. Yan, biglain ko na lang. Ayan, kung nakikita nyo ay gumagana na. Tapos balik lang natin. So ayan, ay andar na naman. Sunod ay dito naman tayo sa washing machine or sa wash timer. Ikutin lang natin. At tignan natin kung ayan ba iikot. So yan, bali ikutin lang natin. Ayan, kung nakikita nyo ay gumagana na rin. Ayan, nag-reverse din. So ibig sabihin tama yung ating pag-wirings. Kahit yung 5 yung nakalagay dito ay ginawa ko lang 4. So ibig sabihin ay nahulaan ko yung pag-wirings. Kung sa baga nakachamba lang. So tawagin ko lang yung may-ari. Boss! So ito yung may-ari. Pumasok ulit yung may-ari. Papasilip lang natin sa kanya kung ayan ba ay okay na. At medyo mahaba-haba na naman itong video natin mga kabuting-ting. At pasensya na. Ayan, ito na yung may-ari. Tingnan nyo po kuya. Okay na kuya. Yan, ito yung may-ari si Kuya Ramil. Okay na ba kuya? Antayin lang, tingnan natin. Ayan o, ayan. Pa ganyan ang ikot niyan. Antayin lang natin mag-reverse kuya. Ayan, nag-reverse.
Tapos papasilip ko dito, biglain na lang natin kasi may preno pa ito. Ayan oh, gumagana na rin. Ayan. Tapos ganyan natin, aandar na naman yan dahil aalog-alog na naman yan. So okay na kuya? Okay na sa alright, wala bang ano dyan? Ganyan ba na? Okay na? Okay na. Okay na daw sabi ni Kuya Ramel. So yan, bali dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video natin or yung upload ko ngayon, baka pwedeng pa-like at paki-share. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye-bye na po. So yan mga kabutingting, pasensya na. Yung dito pala ay hindi ko na ipinakita sa inyo hindi ko na ipapakita yung pagtakip ko dyan. Ayan naman kay nakikita nyo naman ay gumagana na lahat yan at nag-okay na rin yung si Kuya Ramel. So yan, bye-bye na.